Pag nagkaroon kasi kayo classmate ng karelasyon, girlfriend, boyfriend, hindi siya direction eh. It's more on distraction siya. Kasi bakit? Gaano karaming energy ang i-spend mo pag meron po kayong karelasyon? Here we go. Hi classmate! Galing pa lang kaming gym and ito nag-food trip po kami. Kasama ko to si Jeboy, siya ngayon kumukuha ng video ko. And syempre bago ako magsimula, meron muna tayong babasahin at babatiin si Hana Sikula. Pa-shoutout po classmate, yung mga videos mo ang inspiration ko to stay positive and productive everyday. Thank you po and God bless. Ito naman si Ferdinand Lapas 9281. Boss Joseph, thank you so much. God bless. Sobrang laking tulong niyo po sa akin. Naisip ko po na tapusin ko na life ko, pero dahil sa vlog mo, sobrang nagising po ako. Salamat po. Idol, ito lang advice ko sa'yo. Una ako magpapa-thank you kasi sa mga message nyo pong ganyan, lalo po ako napupush na gumawa po ng mga vlog. Kasi syempre, bilang tao, minsan napapagod ka rin, nauumay ka rin. Kaya may mga times din ako na sabi ko, itutuloy ko pa ba yung pagbablog ko? But because of the messages na mga ganyan, dun ko lalong napupush ang sarili ko na meron akong task, bakit na ako nagbablog, para sa mga taong katulad din po ninyo. And para sa akin, bilang po kita ng konting realization, kaya mo gusto magpakamatay kasi sawang-sawa ka na sa old self mo. Ibig sabihin, nandun ka na sa stage na gusto mo nang magbago, kumawala sa lumang ikaw para makarating ka na dun sa bagong ikaw. Now, ang pinaka pwede mong gawin, number one, you don't need to take serious lahat ng nangyayari sa atin kasi lahat po yan hiram lang, lahat po yan laro lang. Yung bakit tayo nagre-react sa isang bagay kasi na-program lang tayo na ganun tayo mag-react. Di ba? Para example, murahin ka ng Chinese na mura, Piausi. Di ba parang may isang naalala ko, diba? Kung sabihan ka ng Piausi, parang, syempre parang, ano yun? Hindi ka masasaktan eh. Pero kung murahin ka ng, di ba, yung murang gago, putang ina mo, di ba? Para kung gano'n na mura, eh pwedeng masasaktan ka kasi alam mo yung meaning na yun. In short, kaya lang tayo nagre-react sa isang bagay kasi gano'n lang tayo napoprogram. Ibig sabihin, kung na-program yan sa atin, naturo yan sa atin, pwede din natin yan ma-unprogram. Kaya para sa akin, ang gawin mo na lang, number one, ilista mo yung mga gusto mong ugali na magkakaroon ka. I-download mo yun sa sarili mo. Yung mga tao na hindi na nakakatulong sa'yo or may hindi magandang effect sa'yo, layo-layuan mo na muna. Then, mas mag-focus ka, sumama dun sa mga taong na-appreciate ka. Kasi sabi nga, diba, hindi masasabi mong bobo ang isda pag pipilitin mong lumipad. Masasabi mong bobo ang ibon pag pinilit mong lumangoy. Pero pag in-appreciate mong ibon na magaling silang lumangoy, ay magaling silang lumipad, at in-appreciate mong isda na magaling silang lumangoy, magiging magaling sila. Then, ibig sabihin, ganun din tayo. We have our own strength, we have our own identity, meron tayong kanya-kanyang journey sa mundong to na nagugulan tayo minsan kasi sakto sa magiging topic ko after dito na nakikinig kasi tayo sa mga opinyon ng napakaraming nakapalibot sa atin kaya nakakalimutan natin kung sinong totoong ikaw. Kaya actually, ang topic ko right now, classmate, is living alone. Ano ba yan? Now, tip ko po sa inyo, kung sa 2025, meron kang goal na gustong ma-achieve, maliban sa relationship, tip ko sa inyo, wag muna kayong magkaroon ng karelasyon. Kasi mas marami po ang negative rather than sa positive pag nagkaroon po kayo ng relasyon. Okay, bakit? Lahat ng invention na nangyayari sa mundo to, di ba lagi ko itong in-explain, ang praying is saying something na gusto mo mangyari sa'yo. Ang meditation is listening kung ano yung message na binibigay sa'yo. And by doing meditation or solitude na ginagawa mo yun, mas nagbabagsak yung mga ideas na kailangan mo. Kaya lang hindi natin siya maririnig pag sobrang gulo ng buhay natin, pag sobrang dami natin gustong gawin. Katulad ng, di ba, ang daming bucket list ngayon, manood ka ng Netflix, subaybayin mo lahat ng telenovela, mamasyal ka sa lahat ng klaseng lugar, makapag-food trip ka sa lahat ng klaseng kainan, mag-alaga ka ng anong mga alaga. Ang daming mga ginagawa na because of that is distraction. Para sa mas mapakinggan mo kung kasi di ba parang ganito, lahat ng greatest invention
nangyari yon dun sa moment na talagang tahimik sila or dun sa moment, example, di ba, may mga ibang habang naliligo ka. Pag naliligo ka kasi kadalasan ang mood mo nandun lang sa iisang thought naliligo ka. Kaya pag ganun, dun mas bumabagsak yung mga ideas. Di ba? Kaya ang akin, pag nagkaroon kasi kayo classmate ng karelasyon, girlfriend, boyfriend, hindi siya direction It's more on distraction siya. Kasi bakit? Gaano karaming energy ang i-spend mo pag meron po kayong karelasyon? Kasi, di ba, ang isang thought form, yung iniisip natin para siya mag-manifest sa tinatawag na material world or dito mismo sa physical realm na nakikita natin, kailangan ng napakadaming thoughts na dapat lagi mo siyang iniisip, dapat disiplinado ka na talagang yan ang gusto mo, regardless ano ang emosyon na meron ka, dapat yun pa rin ang naiisip mo. Okay, para mas makarelate kayo, pinakamadali, gusto mong yumaman, dapat kahit wala kang pera ngayon, ang pakaramdam mo, napakayaman mo. Kahit parang grabe pinagdadaanan mo, pero ang pakaramdam mo, napakamayaman mo. Yun ang dapat na matawid po natin. And matatawid natin yan is repetition. Na lagi mong iniisip na ganito, 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 mayaman ako, mayaman ako, mayaman ako. Everyday mo na iniisip, bago matulog, pagkagising, at isabuhay mo. Now, pag may karelasyon ka, most of your time saan mapupunta? Yung energy mo, imbis mapupunta siya doon sa iniisip mo, ina-attract mo yung gusto mo, mapupunta yung energy mo sa pag-maintain ng relationship nyo. Diba? Kasi syempre, iisipin mo ano yung gusto niya, magde-date kayo, may tantrums din yan, mag-aaway din kayo, dugtong mo pa na may pamilya pa yan, pati pamilya niyan, iisipin nyo. Minsan kung problema niya, problema ng karelasyon mo, problema mo rin. Now, I'm not saying na it's bad na magkaroon ng karelasyon. Pero what I'm trying to say is, if you really want to succeed, etong taon na 2025, kung wala ka rin lang naman nakarelasyon, huwag ka munang magkaroon ng karelasyon kasi sabi ko nga, mas marami ang negative rather than sa positive. Isa pa, kung nakakadalawa, tatlo, apat, lima ka ng karelasyon, di ba, kaya mo ka nagkakaroon ng karelasyon kasi gusto mo maging masaya, gusto mo meron kang maging katulungan para ma-achieve ang buhay, para harapin ang buhay. Now, tanong, di ba, majority na nagkakaroon ng karelasyon, hindi rin naman nangyayaring gusto mo mangyari. Now, ano ang point ko? Hindi siya worth it na sugalan sa ngayon. Mas maganda ang sugalan mo sarili mo. Walang kasing sarap na pwede kang gumising kung kailan mo gustong gumising. Walang kasing sarap na pwede kang pumunta sa lahat ng lugar na gusto mo puntahan nang hindi mo kailangan magpaalam. Walang kasing sarap na ang iniisip mo lang, pinofokusan mo lang yung sitwasyon mo, yung buhay mo. Kasi ako nga, di ba may isa akong vlog na napansin ko rin minsan, parang sabi ko, ba't parang laging mainit-indi ng ulo ko? Doon ko na-realize na hindi ako naglalagay ng boundary sa mga taong nakapalibot sa akin. Na parang ito, may isang nag-message sa akin, kahapon ata, nagpapagawa ng video. Nagpapa-video greetings. Dati, ginagawa ko siya talaga. Pag nabasa ko yan, tatapusin ko yan. Kaya lang na-realize ko, parang nawawala naman ako ng freedom. Bakit kailangan ko gawin? Hindi ko naman yung obligasyon. Sabi ko, sa susunod, mas gusto ko kung magpapa-video greetings sa akin, at least inform ako ng mas maaga. May isang kaibigan, nanghihiram sa akin ng sasakyan. Kailangan niya bukas yung kotse at nag-message sa akin kaninang umaga. Di, tinanggihan ko kasi gusto ko naman sana pahiramin kasi yung kotse hindi naman gagamitin. Kaya lang parang, ang pakiramdam ko, parang, hindi ba parang ako naman yung nava-violate na para akong utusan lang na pahiram ng kotse, parang kung kailan gusto, ganun gagawin. Then, hindi kasi ako classmate, honestly, hindi ako marunong tumanggi. Pag may mga taong lumalapit sa akin, minsan papagalitan ko yan, pero pagbibigyan ko pa rin yan. Right now, hindi ko na pinapagalitan, pero tinatanggihan ko naman. Then, mas natututo na ako kasi parang ako, sige, papagalitan kita ako, pero ibibigay ko rin naman ganito. Ngayon, para sa akin, parang sabi ko, hindi ba sobra na at yung pagiging mabait ko na parang hindi na rin healthy para sa akin. Kaya doon ako nagkaroon ng mga boundaries sa ngayon. Now, balik tayo doon sa pinag-uusapan natin in terms of relationship. Now, classmate, magkaroon ka ng relationship sa sarili mo. Kasi di ba sabi nila, hanapin mo yung kingdom. Di ba sabi nga, Jesus is in us. Ibig sabihin, yung hinahanap natin sa lahat ng aspeto, nasa loob lang natin. We have our own mundo sa loob ng katawan natin. Now, ibig sabihin, kung anong hinahanap mo sa labas, hindi mo kailangan hanapin sa labas, nasa loob yan. Yung relationship na gusto mo, hanggang hindi mo naaayos ang relationship mo sa sarili mo, mahahanap mo palagi yung mga tao na may gagawing hindi maganda sa'yo para magkaroon ka ng realization na ang sagot sarili mo lang. Parang ito, may isa kong kakilala. Since nasaktan siya ng father niya,
naglolong siya ng pagmamahal galing sa lalaki, ang dami niya naging karelasyon. Ending, pare-pareho ang ginagawa sa kanya. Then sabi ko, sure ka pa ba na yung mga karelasyon mo na yung may mga problema? Hindi mo ba naisip na ikaw yung common denominator, na ikaw yung nag-a-attract sa kanila? Na what if kaya sila dumarating sa buhay mo kasi tinuturuan ka na kung meron kang mamahalin, kung meron kang dapat asahan, walang iba kung hindi ang sarili mo. Kaya sa akin, classmate, sana magkaroon po kayo ng realization na ang gusto natin, madali lang naman talaga siyang ibigay. Basta meron kang 100% na focus, meron kang affirmation, araw-araw mo yung sinasabi, minuminto mo yan sinasabi, and syempre, ginagawa din yan sa actions. Kaya sa akin, ito lang muna ang advice ko sa inyo. Hopefully, this coming 2025, maging sobrang ibang-iba ang 2025 nating lahat. Yung tipong lahat ng gusto mo, nakuha mo. Yung tipong, ito yung pangarap mo, pero ito yung na-achieve mo. Kaya lang, again, sabi ko nga, mas mataas ang pangarap, may mga sakripisyo, may mga kailangan ka rin i-give up para makuha yun. Kasi kung kung ang pagyaman ganun-ganun lang din naman sana, edi sana ang daming taong mayaman. Kaya lang, totoo madaling yumaman. Pero meron kang mga dapat gawin at meron kang dapat mga isakripisyo para ma-achieve mo yan. Kaya sa aking classmate, ako, naniniwala ako. Kung umabot ka dito sa video to, congratulations, kasi ibig sabihin, dedicated ka na baguhin mo talaga buhay mo. Kaya ako, naniniwala ako sa'yo, I believe in you. Lahat ng taong hinahangaan mo, nagsimula yan sa desisyon, gusto nilang baguhin ang buhay nila. Kaya para sa akin, sa pagtatapos ng vlog na to, congratulations, classmate, i-message mo, i-comment mo yung pangarap mo na maa-achieve mo ngayon 2025 para pag na-achieve mo, balikan mo ulit yung comment mo at mag-message ka doon. Tapos na po, classmate, nakuha ko na yung pangarap ko. Thank you so much. Kaya yun lang muna. Hanggang sa susunod. Bye-bye!